Mga hayop! Mga baboy! Han? Han, magpapaliwanag ako. All this time, niloloko niyo lang pala ako. Ang bababoy ninyo! Mga walang hiya kayo! Han, nangyari lang naman ang bagay na to dahil inakit ako ng mama mo. Siya nagbibigay ng motibo. Han, please maniwala ka sa akin. Sinungaling, sabihin mo, ikaw ba ang ama ng tinadala niya? Ikaw ba? Anak, hindi ko sinasadya. Yung asawa mo kasi, nilasing ako't pinagsamantalahan. Hanggang sa naging gawain na namin yon kapag wala ka. Dahil sasaktan niya ako kapag hindi ako nagpaubaya. Anak, patawarin mo ko. Talaga ba, Ma? Pareho pa kayo naguhugas kamay ngayon? Malinaw naman na ginusto niyo to. Kitang-kita na nag-e-enjoy kayong dalawa, hindi ba? Hindi ba? Han, huwag ka lalapit. Nandidiri ako sa'yo. Kinasusuklaman ko ang kababuyan ninyo. Taon 2008. Bacolod. Mahigpit na niyakap ni Ivy ang kanyang mama Ellie na mahigit 1 taon na niyang hindi nakakasama. Sa Maynila siya nanirahan ng ilang taon at ngayon ay umuwi na siya sa probinsya kasama ang kanyang asawang si Ryan para lubusin ng makasama ang kanyang mahal na ina. Salamat naman at napagdesisyonan nyo nang dito na manirahan sa atin mga anak. Hindi nyo lang alam kung gaano ko kasaya. Miss na miss ko na po kasi kayo, Ma. Mabuti naman at napapayag mo itong si Ryan, anak. Mahal na mahal ko po ang anak nyo, Ma. Lahat ng magpapasaya sa kanya, talaga namang ibibigay at susuportahan ko. Mabuti naman kung ganon. O siya, sige na't pumasok na tayo sa loob. Nagluto ako ng ginataan na pasayan. Paborito mo yon, hindi ba, Ivy? Oo naman po, Mama. Miss na miss ko na po ang mga luto ninyo. Han, tayo na sa loob. Nauna na sa pagpasok ang mag-ina at inakbayan pa ng ginang ang anak nitong nakahilig sa kanyang balikat. Si Ryan naman ay sumunod na rin sa dalawa. Napapangiti na lamang siya dahil manang-mana ang asawa niyang si Ivy sa nanay nito. Pareho nang maganda ang muka, pareho pang maganda ang hubog ng katawan. Maliksi at hindi mahahalatang mahigit 40 anyos na ang kanyang biyanang si Ellie. Mahilig kasi yung mag-ehersisyo at maalaga sa kanyang katawan. Mama, hindi kami magiging pabigat sa inyo. May nakuha na po akong trabaho last week pa. Nung nakausap ko si Mayor, kukunin nila ako bilang isa sa mga disaster response personnel ng ating munisipyo. At si Ryan naman, magtatrabaho din siya sa isang kumpanya sa bayan. Kaibigan din ni Mayor ang may-ari. Disaster response personnel? Anak naman, panlalaki lang ang trabaho na yan. Saka, baka mapahamak ka pa dyan. Mama naman, di ba ilang beses na ako nag-training nun? Kabisado ko na po ang mga kailangan gawin. Isa din sa mga pangarap ko ay yung ganitong trabaho. Mababaw man para sa iba pero gustong-gusto ko po kasi ang makatulong sa mga nasalanta ng mga sakunama. Ay sige, pero palagi ka mag-iingat anak ha? Oo naman po. Kumain na tayo, lumalamig ng pagkain. Hindi mo yata ginagalaw ang niluto mong paborito ni Ivy, Mama Ellie. Health conscious kasi yan si Mama, Han. Umiiwas sa mga mamantikang pagkain. Maalaga sa katawan si Ellie, mapili sa pagkain at palaging nag-e-ehersisyo na mahahalata naman sa magandang hubog ng kanyang pangangatawan. Idagdag na rin ang magandang muka na nagpapanatili sa kanyang alindog. Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng landslide sa kabilang bayan kung kaya't kaagad na umaksyon si Ivy at ang mga katim nito. Han, mag-iingat ka doon ha. Hindi talaga ako napapanatag dyan sa napili mong trabaho eh. Huwag ka mag-alala, Han. Iingatan ko ang sarili ko. Masaya ako na isa ako sa mga re-responde doon. Magagamit ko na mga natutunan ko sa training namin. Huwag ka mag-alala. Pagdating ko doon, tatawag ako agad. Ginawaran na ng halik ni Ryan ang labi ng asawa saka mahigpit na niyakap. Nakangiti namang lumapit sa kanilang dalawa si Ellie. Mag-iingat ka sa unang sabak mo sa operation na yan, anak, ha?
Kumalas naman sa pagkakayakap si Ivy sa asawa saka bumaling sa kanyang ina. Ma, habang wala ako, kayo na munang bahala sa asawa ko, ha? Sabi kasi ng mga kasamahan ko, baka abutin ng ilang araw ang pananatili namin doon sa nasalanta ng landslide. May mga huhukayin pa po kasi. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Gabi na nang makauwi si Ryan galing sa trabaho. Pagod siya at medyo kumakalam na rin ang kanyang sikmura. Medyo nahihiya pa siya sa kanyang biyanan dahil hindi naman sila ganoon ka-close. Oh Ryan, dumating ka na pala. Kanina pa kita hinihintay para sabay na tayo maghapunan. Nauna na lang po sana kayo, ma. Nakakahiya naman po sa inyo. Naku, wala nang hiya-hiya. Halika na't baka lumamig pa ang pagkain. Ganadong kumain ang lalaki sa mga inihanda ng kanyang biyanan. Napagtanto niya na masarap talaga yung magluto. Manang-mana roon ang kanyang asawa. Sa loob ng 2 araw, si Ellie ang nag-aasikaso kay Ryan. Mula sa pagpaplansya ng mga damit, paglalaba at paghahanda ng pagkain. Salamat, ma, ha? Dahil sa inyo, para na rin akong inaalagaan ng asawa ko. Hindi na ako nahihirapan. Gigising na lang akong maliligo tapos kakain. Tapos pag uwi ko, handa na naman ang pagkain. Halos kayo na po ang gumagawa ng lahat dito. Naku Ryan, wala kang dapat ipagpasalamat. Anak na rin kita kaya obligasyon kong asikasuhin ka. Ay, siya nga pala, tumawag na ba si Ivy sa'yo? Hindi pa nga po eh. Nung nakausap ko siya, sabi niya baka hindi na muna natin siya makontak. Hirap daw po kasi ang signal dun sa lugar na pinuntahan nila. Ganoon ba? Mama Ellie, magpapaalam po sana ako. Mamayang gabi po, dadalo po ako sa birthday nung isa kong kasamahan sa trabaho. Baka mapasarap po ang inuman kaya umaga na po ako makakauwi. Sige lang Ryan, walang problema. Salamat po. Kinahapunan. Nagulat si Ellie nang datnan si Ryan sa loob ng bahay na may kasamang isang lalaki. Kagagaling lang niya sa gym. Akala ko ba may lakad ka ngayon? Sumaglit lang po ako para magbihis. Siya nga pala, ma, si Ruben po. Kasamahan ko po sa trabaho. Magandang hapon po, ma'am. Parang Ryan, hindi mo naman sinabi sa akin na maganda pala ang biyanan mo. Oo naman. Maganda talaga yan si Mama Ellie, pare. Huwag niyo nga akong binobola. Hindi nakakatawa yan. Pasensya na po pero nagsasabi lang po ako ng totoo, ma'am. Napangiti na lamang si Ellie sa sinabing yon ni Ruben. Sanay na siyang makarinig ng ganoong mga komento mula sa iba. At nagagalak din naman ang kanyang puso. Mas lalong nadadagdagan ang kagustuhan niyang magpaganda. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang malalagkit na titig ni Ruben. Halatang naakit ito sa kanyang alindog. Ma, alis na po kami. Baka po umagahin ako ng uwi, ha? Sige, mag-iingat kayo. Ryan? Po? Siguraduhin mo lang na birthday talaga yung pupuntahan ninyo, ha? Mama Ellie naman, syempre naman po. Good boy po ito. Alam ni Ivy yun. Ay nako, ma'am. Kapag may ginawang katarantaduhan tong si Ryan, ako na po mismo magsusumbong sa inyo. Uy, sip-sip. Sige na, ma. Alis na po kami. Kumawi pa si Ellie sa dalawa habang papalabas ng gate. Naulinigan niya pa ang pagpapahayag ni Ruben ng paghanga sa kanya sa kaibigan nito. Grabe, ang hot talaga ng biyanan mo, pare. Wala na bang asawa yun? Matagal ng byuda si Mama Ellie, pare. Napapailing na lang siya dahil mukhang interesado sa kanya si Ruben. Bagay na hindi niya nagustuhan. Saglit na nagmuni-muni si Ellie nang mag-ring ang kanyang cellphone na Nokia 1100 ang model. Hello? Ivy? Anak? Ma, pauwi na po ako. Ngayon lang nagkasignal ang cellphone ko kaya ngayon lang po ako nakatawag. Hindi ko po makontak si Ryan, ma. Naiwang naka-charge ni Ryan ang cellphone niya dito sa bahay, anak. Kaalis lamang niya. Umalis siya? Saan daw po pupunta? Birthday daw kasi ng kasama niya sa trabaho. Ano anak, uuwi ka na ba? Ako na lang ang susundo sa dyan sa munisipyo. Sige ma, hihintayin ko na lang po kayo. Gamit ang sariling motorsiklo, pinuntahan ni Ellie si Ivy sa munisipyo ng bayan.
Malayo pa lang, natatanaw niya na itong nakaupo sa isang mahabang upuan, kausap ang isa sa mga kasamahan nito. Nang mapansin siya ni Ivy, kaagad din namang tumayo ang anak at nag-ayos ng mga gamit. Mukhang pagod na pagod ka, anak ka. Oo nga po pero ayos lang ma. Ang importante tagumpay ang mission namin at ligtas na nakalikas yung mga residente doon. Nahukay na rin yung mga natabunan ng gumuhong lupa. Mabilis na sumampa sa motorsiklo si Ivy at pinaharurot naman kaagad ng kanyang ina ang pagmamaneho. Masayang nagkwentuhan ang dalawa. Tuwang-tuwang isinasalaysay ni Ivy sa kanyang ina ang mga ganap sa kanilang trabaho, na nawiwili rin naman sa pakikinig sa kanya. Ang sarap talagang sumakay sa motorsiklo mo, ma. Para akong lumilipad. Ang bilis mo kasi magpatakbo. Kung hindi ka lang sana huminto sa pagpapractice mo noon, magaling ka na ring rider ngayon. Ewan ko ba, ma? Simula nung natumba ako at nagkasugat sa tuhod, parang nawalan na rin ako ng ganang matuto sa pagdadrive. Na-trauma na yata ako. Mas gusto ko na lang na umaangkas na lang ako. Ma, naiihi na po ako. Tamang-tama. Magpapagas lang din ako sandali. May gasoline station dyan sa malapit. Nang makalabas na si Ivy mula sa loob ng CR ng gasoline station, hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang ina. Nakita niyang nakatayo yon malapit sa motor at siya ay hinihintay. Napangiti naman si Ivy habang nakatingin doon. Kakikitaan talaga ang mama niya ng kagandahan. Hindi bumabagay ang edad nito sa hubog ng kanyang pangangatawan. Lagi rin itong napagkakamalang kapatid niya dahil magkamukha sila. Sexy yun kung manamit na laging nakaluwa ang cleavage at laging nakasuot ng leggings. Bilang anak nito, hindi niya kinakahiya ang style ng kanyang ina. Bagkus ay proud na proud pa siya. Nang makita siya nito, ay nagmamadali ng lumapit sa kanya si Ellie. Ang hot mo, ma. Nakita mo yung mata ng mga gasoline boys? Parang luluwa na sa kakatitig dyan sa ano nyo? Saan, anak? Sa harapan ng leggings nyo. Hayaan mo silang maglaway. Libre tingin, bawal ang hawak. Baka mapanis, ganun. Hay nako, napakapilya nyo talaga. Wala naman kasi akong paki sa kanila, anak. Dito ako komportable Tsaka, hindi ako nagsusuot ng ganito para magpapansin sa iba. Ganito lang kasi talagang style na nakahiyangan ko. Nahihiya ka ba, anak? Kinahihiya mo ba ang estilo ni Mama? Nako, hindi po, ma. Proud na proud nga po ako sa inyo Kahit lamang na lamang kayo sa akin sa kaseksihan. Mama ko kaya kayo at mahal na mahal ko kayo. Salamat, anak. Mahal na mahal din kita mula ulo hanggang paa, pati buhok hanggang kuko. Mama naman Sa pagdating nila sa bahay, inasikaso ni Ellie si Ivy. Ipinaghanda niya yon ng pagkain. Si Ivy naman dumiretso sa kwarto para magbihis at panandaliang umidlip. Gabi na nang magising si Ivy, bumaba siya dahil sa kumakalam na ang kanyang sikmura. Hindi na kita ginising, anak. Alam ko na pagod ka. Kakain ka na ba? Iinitin ko na ang sabaw? Ma, anong oras daw po ba uuwi si Ryan? Naku, baka bukas pa, anak. Ayos lang ba sa'yo? Ayos lang po. Ang importante, mag-enjoy siya doon. Hindi ko naman siya pinagbabawalan sa mga ganyan. Malaki ang tiwala ko sa kanya, ma. Naku, anak, payo lang. Huwag mong ibibigay ang 100% ng tiwala mo. Mag-iwan ka rin ng konting porsyento ng pagiging mapagmatsyag at mausisa. Alam mo naman ang mga lalaki, may pagkapilyo ang mga yan. Iba po sa kanila si Ryan, ma. Kilalang kilala ko na po siya. Alam kong hindi niya ako lolokohin. Aba, subukan niya lang. Talagang makakatikim siya sa akin. Bandang 3:00 na ng madaling araw nang makauwi si Ryan. Pagpasok nito sa silid nila ay nabigla pa ang lalaki sa pagkakitang nakahiga ang kanyang asawa sa kama. Matuling lumipas ang mga araw. Napapansin na ni Ellie ang napapadalas na pagdalaw ni Ruben sa kanilang bahay. Isang araw. Magandang araw, Ellie.
Oh, Ruben, napadaan ka. Wala dito si Ryan. Namasyal kasama si Ivy. Hindi naman si Ryan ang sadya ko. Ikaw ang dinadalaw ko, Ellie. Dinadalaw? Wala naman akong sakit ah. Alam mo, Ruben, mas matanda ako ng ilang taon sa'yo. Kaya naman pwede mo akong tawaging Tita Ellie. Hindi yung basta Ellie lang. Aba, parang nanay mo na kaya ako. Wala akong pakialam sa agwat ng edad natin, Ellie. Ang alam ko lang, ang nararamdaman ng puso ko para sa iyo ay totoo. Walang halong pagkukunwari. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Mahal kita, Ellie. Hindi mo ba nahahalata yun? Mahal? Nagpapatawa ka ba? Ha, Ruben? Handa kong patunayan ang pagmamahal ko sa iyo. Sabihin mo lang gagawin ko. Ellie, simula nung nakilala kita, hindi mo na ako pinapatulog na maayos. Lagi kang dumadalaw sa panaginip ko, gabi-gabi. Hindi naman kita minamadali. Handa akong maghintay. Ruben, pasensya ka na ha. Pero wala na akong panahon sa mga ganyan. Ine-enjoy ko na lang ang buhay ko. Ibaling mo na lang yung kahibangan mo sa iba, dun sa mas bata sa akin, sa mga kaedad mo. Makakaalis ka na, Ruben. Marami pa akong gagawin. Aalis ako, Ellie. Pero hindi ito nangangahulugang ititigil ko ng pagmamahal ko sa iyo. Handa ako maghintay kahit gaano pa katagal. Ang paglalahad ni Ruben ng kanyang damdamin kay Ellie ay hindi naging madali para sa kanya. Alam niya kung ano ang isasagot nito pero handa siyang patunayan ang kanyang hangarin sa babae. Paring Ruben, ano yung nabalitaan kung nagtapat ka raw kay Mama? Pare, ngayon lang ako tinamaan ng ganito. Iba kasi ang dating ni Ellie. Tulungan mo naman ako, pareyo. Pasensya ka na, pre. Gustuin ko man tulungan ka pero mababasted ka lang uli. Sabi kasi ni Mama Ellie, hindi niya kailangan ng lalaki sa buhay niya. Ano ba kasi nakita mo sa biyanan ko? Bulag lang ang lalaking hindi mapapansin ang kagandahan niya, pare. Gabi-gabi ko siyang pinagpapantasyahan. Alam mo ba yun? Ibang dating niya sa akin eh. Ano na lang kaya kung mahahawakan ko mismo ang katawan niya habang walang saplot? Buwang ka pala eh. Akala ko ba mahal mo? Mamanyakin mo lang pala. Ano ka ba? Kasama rin yun siyempre. Huwag mo sabihin ni minsan hindi sumagi sa isip mo mahawakan ang balakang niya at ang tambok ng kanyang puwet. Grabe, nakakatululaway pare. Ulul, gago ka talaga. Pare, alam naman natin ang mga kagaguhan nating dalawa. Hindi ko na itatago ang kamanyakan ko. Shh, pwede ba pare? Good boy ako dito. Good boy din naman ako ah. Good boy tayong dalawa sa harap ng iba. Gago, wag kang maingay. Sekreto malupit yun. Kitams, umaming ka rin. Isang araw na walang pasok si Ryan sa trabaho. Maaga siyang nagising para asikasuhin ang asawa. Siya na rin ang naghatid kay Ivy sa kanyang pinagtatrabahuhan. Pag-uwi, naisipan niyang magsibak ng kahoy para pagpawisan. Naghubad siya ng t-shirt matapos iayos ang mga sisibaking panggatong. Nag-unat-unat pa siya sandali bago sinimulan ang naisipang gawain. Pansin ni Ryan ang pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Alam niyang kanina pa siya sinusundan ng tingin ni Ellie na tila ba namamangha sa kanyang kakisigan. Napangiti na lamang ang lalaki nang sulyapan niyang muli ang kanyang biyanan, na bigla na lamang ibinaling sa ibang bagay ang tingin. Mukhang kursunada ako ng biyanan kong to ah. Parang may pinapahiwatig yung mga titig niya. Makalipas ang ilang sandali, nakita niyang lumabas si Ellie sa kanilang gate. Base sa suot nito, mukhang magja-jogging ang babae. Nasa kalagitnaan na siya ng pagsisibak nang bumalik ang kanyang biyanan. Ma, akala ko ba magja-jogging kayo? Oo nga sana eh. Kaso, ewan ko ba, bigla na lamang ako nahilo. Ayos lang ba kayo, ma? Ma? Biglang natumba si Ellie na kaagad namang nilapitan ni Ryan. Nahimatay ang babae. Nataranta naman si Ryan at hindi niya alam kung ano ang kanyang dapat gawin. Kaya minabuti na lamang niyang buhatin yon at ipinasok sa loob ng bahay. Ma? Mama Ellie?
Ha? Anong nangyari? Nahimatay po yata kayo saglit. Ah, Nahihilo pa rin ako. Pakikuha mo naman ako ng tubig, oh. Tumalima naman si Ryan sa utos ng biyanan. Pagbalik niya ay inisang lagok ng babae ang tubig na nasa basong ibinigay niya. Maayos na po bang pakiramdam niyo? Magpapahinga lang ako dun sa kwarto ko. Mawawala rin tong pagkahilo ko. Sobra na yata kayo sa pagdadayet. Baka gutom lang po yan. Aalalayan ko na po kayo. Baka matumba po kayo. At dahan-dahan nang inalalayan ni Brian ang kanyang biyanan hanggang sa paghiga nito sa kama. Kaagad na pumikit ang mga mata ng babae habang patihayang dumagan ang katawan sa malambot na higaan. Bahagya pa yung tumagilid kaya nalantad ang umbok ng dibdib nito na napakaputi. Nakasuot kasi yon ng V-neck na t-shirt. Hindi mapigilan ni Ryan na titigan ang maamong muka ni Ellie, hanggang sa bumaba ang kanyang tingin sa matambok noong dibdib. Napatitig pa siya sa bumabakat na suot nitong leggings, hanggang sa napalunok na lamang ang lalaki. Biglang nag-init ang kanyang pakiramdam. Agad siyang lumabas sa silid ng kanyang biyanan. Pumasok agad sa banyo at doon ay pinakawalan ang rumaragasang init mula sa kanyang kalooban. Lintik, nakaisa ka sa akin, Mama Elia. Ginising mo, natutulog na si Junior. Sa kanilang pananghalian, ipinagluto ni Ryan si Ellie. Hinatid niya pa sa kwarto ang pagkain na yun. Ma, kain na po. Saka inumin niyo na rin tong gamot na binili ko. Pampawala po yan ng hilo. Nagpasalamat naman sa kanya ang babae. Walang kaalam-alam si Ellie na pinagpapantasyahan na siya ng kanyang manugang. Isang araw, muling nagkaroon ng emergency. Kailangang manatili ni Ivy sa evacuation area ng mga nasalanta ng bagyo sa Karatig Bayan. 1 linggo o higit pa ang pananatili niya doon. Paano ba yan, Han? Mukhang matatagalan bago tayo makabuo nito. Lagi ka kasing umaalis eh. Tapos pagod ka rin lagi. Gusto ko na magkaroon ng anak, Han. Ako rin naman. Kaso sa uri ng trabaho ko, talagang hindi tayo gabi-gabi magkakatabi sa pagtulog. Alam mo naman, di ba? Kailangan kami kapag ganitong may emergency. So, paano ba yan? 2 gabi na akong hindi nakaka-score dahil dyan sa buwan ng dalaw mo, tapos 1 linggo ka pang mawawala? Han naman, alam kong pangangailangan mo. Huwag ka mag-alala, pagbalik ko babawi ako sa'yo, ha? Promise, ako lahat ang gagawa. Hihilata ka lang, okay? Ano pa nga bang magagawa ko? Mag-iingat ka doon, Han, ha? I love you. I love you more, Han. Samantala, kagagaling lang ni Ellie sa bahay ng kanyang kumare nang madatnan niya si Ruben at Ryan na nagiinuman sa kanilang likod bahay. Magandang hapon, Ellie. Ma, dito na muna kami magpapalipas ng oras ni paring Ruben, ha? Napaaga po ang out namin. Wala kasing overtime. Buti pa, Ellie. Samahan mo na lang kami dito para naman makapagkwentuhan tayo. Sige ba? Total, wala na rin naman akong gagawin. Yun! Oh, sa'yo na tong shot na to. Agad-agad? Kararating ko lang Hindi ba pwedeng huminga? Welcome shot mo lang yan. Sige na nga, hindi naman ako tumatanggi sa grasya. Sa bawat pagtagay na ginagawa ng tatlo, mas lalong lumalalim ang kanilang mga kwentuhan. Napuno sila ng tawanan hanggang sa nagkayayaan pa na magkantahan. Pumasok sila sa loob ng bahay at doon ay binuksan ang karaoke. Nag-e-enjoy ang tatlo, papalit-palit sa paghawak ng mikropono habang damang-dama ang kinakanta. Hanggang sa nauwi na sa sayawan. Pare, 10:00 na pala. Curfew na. I-off na natin ang karaoke. Baka masita pa tayo ni Kapitan. Uuwi na rin ako, paring Ryan. Ellie, baka hinahanap na ako sa bahay. Ay, sige pare. Hindi na kita pipigilan. Baka hindi na naman tumigil sa pagtatalak yung ate mo.
Sasabihin na naman nun na pasaway akong kapatid. May sakit na nga si nanay, puro pag-inom pang inaatupag ko. Sige na, mauna na ako ha. Ingat ka sa pagmamaneho, Ruben. Siyempre naman, Ellie, para sa'yo, iingatan ko ang buhay ko. Ay sus, ang corny mo. Lakad na, pre. Baka mabatukan ka pa ni Mama Ellie. Nang makaalis na si Ruben, pumasok na ang dalawa sa loob ng bahay. Matutulog ka na ba, Ryan? Kayo ba? Matutulog na po ba kayo? Hindi pa ako inaantok eh. At saka may mga beer pang hindi nabubuksan. Palagay ko, nauuhaw pa ako. Aba, magkakasundo tayo dyan, ma. Ituloy na natin ang inuman. Panayang kwentuhan ng dalawa hanggang sa makaubos na sila ng tig-3 pang bote. Wait lamang, Ryan. Naiihi lang ako. Sige lang, ma. Makakapaghintay naman ang baso. Paggewang-gewang na nagtungo sa CR si Ellie. Hilong-hilo na siya dulot ng tama ng alak. Makatapos na makaraos ay bumalik na siya sa sala. Kapansin-pansin na rin ang pagkaduling ni Ryan. Ngingisi-ngisi pang naglalakad papalapit si Ellie, ngunit bigla siyang natisod, dahilan upang matumba siya sa nakaupong si Ryan. Sakto namang sumadsad ang kanyang muka sa pagkalalaki nito, at naramdaman niya ang paggalaw noon. Naku, pasensya ka na, Ryan. Hindi ko na makontrol ang galaw ko. Akmang tatayo na sana siya nang dumukwang si Ryan at mabilis siyang hinawakan nito ng mahigpit. Nang una ay tila pumalagpas si Ellie, ngunit kalaunan ay unti-unti na rin siyang bumigay, hanggang sa tinangay na sila ng kanilang mga nag-aalab na damdamin, patungo sa mundong sila lamang dalawa ang tao, kapwa uhaw at nananabik sa katawan ng isa't isa. Ilang beses na naganap ang mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa ng gabing yun. Wala silang pakialam sa paligid. Ang tanging nanaig lamang sa kanila ay ang kagustuhang makaraos ng paulit-ulit. Ibang klase yung performance mo, ma. Ang lupit mo. Simula kasi nung mamatay ang asawa ko, ngayon lang ulit ako nakatikim ng lalaki. Kapwa hinihingal habang nakangiti, magkayakap pa sila hanggang sa dalawin na sila ng antok. Ang salang yon ang tanging saksi sa mga kaganapan ng gabing yon. Kinabukasan, nagising si Ellie na masakit ang kanyang ulo. Sa pagmulat niya ng kanyang mga mata ay napagtanto niya nakahubad pala siya. Kaagad siyang napabalikwas ng bangon at nang makita niya si Ryan na natutulog sa tabi niya na walang saplot, tila siya ay nahimasmasan. Ryan! Gising! Ryan! Ryan, ano ba? Ano ba? Inaantok pa ako. Gumising ka! Mag-usap tayo, Ryan! Malitong ginawa natin. Paano na ang anak ko? Ang OA mo naman, Mama Ellie. Pareho nating ginusto yung nangyari. Pwede ba huwag ka nang umiyak-iyak dyan? Hindi to dapat malaman ni Ivy. Hindi niya ako mapapatawad kapag nalaman niyang... Relax ka lang. Siyempre, hindi niya to malalaman kung mananahimik tayo. Kasalanan mo to eh. Kayo ni Ruben. Kung hindi niyo lang sana ako niyayang uminom. Para ka naman teenager niyan, ma. Nakakatawa ka. Anong kasalanan ko eh? Ikaw nga tong grabe makalampaso sa alaga ko. Tumahimik ka nga. Nandidiri ako sa atin. Saan ka ba nandidiri? Dito? Ha? Tingnan mo nga oh. Buhay na naman siya. Halika nga rito, ma. Tigilan mo ako, Ryan. Hindi yan nakakatuwa. Ano ba? Sandali lang, nakikiliti ako. Huwag mo na munang isipin si Ivy. Tayong dalawa lang nga nandito oh. Solong-solo natin tong bahay. Pagbigyan mo na ako, ma.
Huwag dito. Doon tayo sa kwarto ko. Ang sarap naman ng almusal ko ngayon. Ito yung almusal na talagang gustong-gusto ko eh. Napakapilyo mo. Halika nga rito. Sa araw-araw na lumipas, ganoon na ang naging sistema ng dalawa. Parang sila na ang mag-asawa. Lagi nang maagang umuwi si Ryan dahil naghihintay sa kanya si Ellie na handang-handang makipagbembangan kahit saang sulok ng kanilang bahay. Maging sa harapan ng salamin ay hindi nila pinapalampas ang init ng kanilang katawan. Kung saan gaganahan ay aarangkada ang dalawa. Samantala, habang nasa trabaho, lumapit si Ruben kay Ryan. Iba ang aura mo ngayon, pare ah. Parang ang liksi mong kumilos. Naghahanda lang, pre. Malapit na kasing umuwi si Mrs. eh. Alam mo na. Pare, ilakad mo naman ako sa biyanan mo para magka-love life na rin ako. Alam ko namang ibang pakay mo kay Mama Ellie, pare. Huwag mo na lang ituloy. Ibaling mo na lang sa iba yan. Bakit naman? Akala ko ba boto ka sa akin para sa kanya? Alam mo kasi, pare, ang kailangan ni Mama Ellie, lalaking siseryoso sa kanya. Hindi yung gagawin lang siyang parausan. Pero kung gusto mo talaga, ligawan mo siya na maayos. Malay mo, pumayag naman. Gagawin ko talaga yan, pare. May nakapagsabi din sa akin na ibang klase yung galawan ng mga single mom. Yung tipong hahanap-hanapin mo. Basta gawin mo lahat para mapasagot mo siya, pare. Para naman maisakatuparan mo na yung pinaka-aasam-asam mong kamanyakan sa kanya. Samantala, may isang matandang babae ang biglang natumba sa evacuation center na kinaroroonan ni Ivy. Mabuti na lamang at mabilis niyang nasaluyon kaya hindi nabagok ang ulo. Nay, ayos lang po ba kayo? Pasensya ka na, Ineng. Bigla lang kasing nalabo ang paningin ko eh. Huwag na po muna kayo maglakad-lakad. Nanghihina pa po ang katawan ninyo. Hali po kayo dito. Aalalayan ko po kayo hanggang sa higaan ninyo. Dumugo na naman ang sugat ninyo, oh. Sandali lang po at papalitan natin yan ng bandage. Ang bait mo naman, Ineng. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako po si Ivy. At kayo naman po si Nanay Libya. Hindi po ba? Oo, Libya nga ang pangalan ko. Mabuti na lang at dumating kayo dun sa baryo namin. Kung hindi, baka wala na ako ngayon sa mundo. Marami po ang namatay dahil sa bagyo. Hanggang ngayon nga po, hindi pa nakikita ang ilang mga bangkay na nawawala. Nanay Libya, may pamilya po ba kayo? Wala na. Mag-isa na lamang akong naninirahan sa maliit kong kubo. Ngunit ngayon, wala na akong mauuwian dahil mukhang tinangay na ng malakas na agos ng tubig. Nakaramdam ng awa si Ivy sa matanda. Paano na ang magiging takbo ng buhay nito kung wala na ngang mauuwian? May awa po ang Diyos, Nay. Hindi niya po kayo pababayaan. Alam mo, Ineng, noon pa man ay hindi ko na nararamdaman ang pagmamahal ng sinasabi mong Diyos. Pinabayaan niya na ako. Pinarusahan kahit wala naman akong ginagawang kasalanan. Ano po ang ibig niyong sabihin? Simula pagkabata, nabuhay na ako sa masalimuot na mundo. Walang pagmamahal. Lagi akong sinasaktan ng sarili kong pamilya. Kaya naisipan kong maglayas hanggang sa nakilala ko ang asawa kong si Canor. Biniyayaan kami ng anak. Akala ko ay dun na mapuputol ang aking kasawian dahil mula nung dumating sila sa buhay ko, naging masaya ako, naging kumpleto. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha silang dalawa sa akin. Nagkasakit sila at hindi na nalunasan kaya nauwi sa kanilang kasawian. Walang paglagyan ng sakit na naramdaman ko noon at magpahanggang sa ngayon ay dala-dala ko pa rin ang hinanakit sa Panginoon.
Hindi na itago ng matanda ang nararamdaman sa pagkukwento ng mapait na nakaraan. Napaiyak na lamang ito. Ang nahahabag naman na puso ni Ivy ang nag-udyok sa kanya para yakapin ang matanda. Ikinalulungkot ko po ang nangyari. Hayaan niyo po, hanggang nandito ako, hindi ko po kayo pababayaan, Nay. Salamat, Ineng. Maraming salamat sa iyo. Mayroong naganap na pagpupulong sa pagitan ng team ni Ivy. Makalipas ang 1 linggong pamamalagi nila roon, ipinaalam sa kanila na pwede na silang umuwi. Pero kung may gustong magpaiwan ay mas makabubuti naman. Mas pinili ni Ivy ang manatili pa sa evacuation center. Kailangan niyang alagaan pa si Nanay Libia. Mahina pa rin kasi ang matanda at ayaw niyang iwan yon sa ganoong sitwasyon. Napamahal sa kanya ang matanda. Araw-araw naman siyang tumatawag sa asawa't ina para mangumusta. At sa araw ding yon, ipinaalam niyang hindi na muna siya makakauwi dahil sa marami pa siyang dapat asikasuhin. Hindi pa raw makakauwi si Ivy, Ryan. Oo nga, nabanggit niya rin sa akin kanina. Di mabuti. Mas mapapaligaya pa natin ang isa't isa. Nakukonsensya na ako sa anak ko. Ako rin naman kaso hindi ko mapigilang mahumaling sa'yo, Ma. Mas mahal na nga yata kita kaysa sa kanya. Siya nga pala, liligawan ka raw ni Ruben. Sasagutin mo ba siya? Lokong to? Siyempre hindi. Aba, dapat lang. Dahil akin ka lang. Akin ka lang. Ang bango mo naman. Bagong paligo, Always naman ako mabango. Mas pinabango ko lang ang sarili ko ngayon kasi alam ko na mamimiss mo ako. Ilang oras ka rin nasa trabaho kaya alam ko na hindi ka na makapaghintay. Siyempre naman. Mamaya na tayo maghapunan, ha? Ibang gusto kong kainin ngayon At lumipas pa ang 1 linggo. Ang mga residenteng naging biktima ng bagyo ay nakabalik na sa kanilang baryo. Si Nanay Libia naman tinulungan ng lokal na pamahalaan para mapatayuan ng kubong masisilungan. Sa tulong na rin ni Ivy. Nanay Libia, ngayong maayos na po ang kalagayan ninyo at may masisilungan na rin kayo, wala na akong alalahanin pa. Mapapanatag na akong uuwi sa aking pamilya. Maraming salamat, Ivy. Sana hindi mo ako makalimutan. Pagkatatandaan mong laging bukas itong aking munting kubo para sa'yo. Huwag po kayong mag-alala, dadalaw-dalawin ko po kayo kapag nagkaroon ng oras at hindi masyadong busy sa trabaho. Isasama ko rin po ang asawa ko para makilala ninyo. Mukhang miss na miss mo na ang asawa mo. Napapansin kong palaging siya na lamang ang bukang bibig mo nitong mga nakaraang araw. Sobra po. Unang beses kasi naming nagkalayo ng ganito katagal. Gustong-gusto na magkaanak ni Ryan kaso hindi pa rin kami nabibiyayaan, Nay. Hindi pa siguro ito ang tamang panahon, Iha. Siguro nga po. Nako, paano ba yan, Nay? Magpapaalam na po ako. Mukhang ako na lang ang hinihintay ng mga kasamahan ko. Mag-iingat po kayo palagi. Ingatan yung kalusugan nyo, Nay Libia, ha? Paalam po. Paalam, Ivy. Huwag mong kalimutang dumalaw. Mag-iingat ka. Masayang kumaway si Ivy sa matanda habang tumatakbo papunta sa naghihintay na sasakyan. Sabik na rin siyang makita ang asawa at ang inang 2 linggo niyang hindi nakasama. Pagdating niya sa bahay, napansin niya kaagad ang closeness ng dalawa. Madalas na nagtatawanan at tila kampanteng-kampante na sa isa't isa. Masaya naman siya dahil lubusan ng nagkasundo ang kanyang asawa at ina. Dati kasi, alanganin ang mama niya kay Ryan dahil baka raw lolokohin lang siya nito. Pero ngayon, nararamdaman niyang lubos na ang tiwala ng kanyang ina sa kanyang asawa. Han, tikman mo to. Ako nagluto niyan.
Nagpaturo ako kay Mama Ellie para may maihanda akong masarap na pagkain pagdating mo dito. Nag-abala ka pa, Han. Salamat ha. Alam mo anak, nung wala ka, maraming naikwento si Ryan tungkol sa inyo dun sa Maynila. Yun na ang naging bonding namin, ang magkwentuhan tungkol sa mga naging karanasan ninyo. Sobrang namiss ka namin, anak. Namiss ko rin naman po kayo, Ma. Kaso nga lang, hindi ako pwedeng basta umuwi eh. May inasikaso kasi akong matanda doon na hindi ko maiwan-iwan. Mabuti na lang at maayos ng kalagayan niya ngayon. Mabuti naman kung ganon. Ay, sige na, kain na anak, para makapagpahinga ka na. Pagkatapos kumain, nauna nang umakyat si Ivy sa kwarto nilang mag-asawa dahil si Ryan na ang nagboluntaryong maghuhugas ng pinggan. Ma, pakiabot nga po nung lagayan ng sabon para dito sa mga pinggan. Iniabot naman yon ni Ellie sa paraan na may pagdadabog. O bakit nagdadabog kayo, Ma? Hindi ako nagdadabog. Anong hindi kitang-kita naman. Ano bang problema? Naiinis lamang ako. Ngayong nandito na ulit siya, magiging malamig na naman ang mga gabi ko. Asus, nagtatampo pala tong minamahal kong Mama Ellie. Huwag ka mag-alala. Dadalaw-dalawin naman kita. Huwag ka lang maglak ng pinto. Ayos ba? Pangako yan, ha? Oo naman. Ako pa ba? Makalipas ang 2 buwan, natataranta si Ellie na kinausap si Ryan habang wala si Ivy. Ryan, buntis ako. Ano nang gagawin natin? Ano? Sigurado ka ba dyan, ha? Oo naman. Kilalang-kilala ko ang sarili ko at alam ko kung paano ako maglihi. Ilang ulit na rin akong kumuha ng pregnancy test. Positive, Ryan. Positive! Ellie naman, bakit hindi ka nag-iingat? Malaking gulo to pag nalaman ni Ivy ang pagdadalang tao mo. Ano na lang ang idadahilan mo, ha? Tiyak magtatanong siya kung sinong ama niyan. Gago ka? Ako pa ngayon ang sinisisi mo. Tayong dalawang kumuha nito. Tayo nga pero hindi ko sinabi magpabuntis ka. Ipalaglag mo yan. Ayoko magkasira kami ni Ivy. Malalagay tayo sa malaking kahihiyan nito. Sira ulo ka pala eh. Gagawin mo pa ako mamamatay tao? Hindi. Ayokong ipalaglag ang magiging anak ko. Ewan ko sa'yo. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Basta wag lang malalantad ang mga nangyari sa atin. Naintindihan mo? Oo, alam ko. Hindi ako tanga. Ako nang mag-iisip ng paraan para makalusot sa kanya. Napatda na lamang silang dalawa nang biglang magbukas ang pinto ng sala at iniluwa noon si Ivy. Ryan? Ma? Ano nangyari sa inyo? Ba't parang nakakita kayo ng multo? Ha? Wala, anak. Kanina ka pa ba dyan, Han? Hindi naman. Kalalabas ko lang. Ang weird niyo naman. Pareho kayong namumutla. Nagulat lamang kami. Ano kasi, anak nag-uusap kami ni Ryan tungkol dun sa napanood naming horror movie. Dun sa part na sobrang nakakatakot. Tapos biglang nagbukas yung pinto, kaya nagulat kami pareho. Tama yun, Han. Alam mo naman, matatakutin ako sa mga multo. Kailan ka pa nagsimulang manood ng horror movies, Han? Si Mama Ellie kasi mahilig manood, kaya nung wala ka, nakinood na rin ako. Nahinlibangan na namin yun. Oo nga, tama. Isang gabi, nagising si Ivy na wala si Ryan sa kanyang tabi. Hinanap niya ang asawa sa loob ng kanilang banyo, ngunit wala rin yun doon. Sa pagbukas niya ng pinto sa kanilang silid, narinig niya ang malakas na tunog mula sa telebisyon. Pinakinggan niya yung mabuti at napagtantong mukhang horror movie ang nakasalang. Han? Wala siyang narinig na tugon mula dito. Kaya hinanap niya yun sa sala, ngunit wala rin siyang nakitang tao doon. Nasaan kaya ang lalaking yon? Bigla siyang napalingon sa kwarto ng kanyang mama nang marinig ang pagkalampag. Sa pag-aalala na baka kung ano ang nangyari sa kanyang ina, ay kaagad niyang tinungo ang loob noon. Ma? Ma, ano nangyayari dyan? Ma? Makalipas ang ilang segundo,
Nagbukas ang pinto ng silid ni Ellie. Iniluwa noon ang asawa niyang si Ryan, nakahubad ng pang-itaas na damit at magulo ang buhok. Pawisan din ang lalaki. Han, anong ginagawa mo sa kwarto ni Mama? May ahas na nakapasok doon, Han. Sinubukan kong hulihin at patayin. Kaso nawala na lang bigla nung pumasok sa sulok eh. Hinahanap ko nga eh. Pasensya ka na anak. Sobrang natakot kasi ako sa ahas. Kaya nagpatulong ako kay Ryan. Ganun ba? Nako, Ma, kailangan na siguro nating mag-general cleaning dito sa bahay. Marami na ring damo na matataas sa labas. Baka pinamumugaran na nga yun ng ahas. Tara na, Han. Akyat na tayo. Pero baka nandyan pa yung ahas, Han. Baka matuklaw si Mama. Wala na yun. Nasisiguro kung wala na siya sa loob. Sige, Ma. Akyat na kami ni Ivy, ha? Sige. Pakipatay na lamang yung TV, mga anak. Bago tumalikod si Ryan kay Ellie, kumindat pa ito sa babae. Kinikilig naman ng umiti si Ellie saka sinara ang pinto ng kanyang kwarto. Samantala, isang umaga, nagtataka si Ivy sa ikinikilos ng kanyang ina. Nagtatakip ito ng ilong habang nagluluto ng agahan. Panay rin ang diin nito sa sikmura. Ma, ayos ka lang ba? Oo naman, anak. Napatakbo naman kaagad si Ellie sa lababo para sumuka. Ngunit laway lamang ang lumabas mula sa kanya. Masama bang pakiramdam mo, Ma? Hindi naman, anak. Baka may nakain lamang ako kaya sumama ang tiyan ko. Nga pala, ano tong niluluto nyo? Ang bango Adobong baboy yan, anak. Kaso, hindi ko gusto yung amoy, pero gusto kong kumain yan. Hindi ba ayaw na ayaw nyo sa mga mamantikang pagkain? Pati nga sa rice, hinay-hinay lamang kayo. Bakit parang nag-iba yata yung mga gusto nyo, Ma? Ha? Tumatanda na ako, anak. Kaya naisip kong tikman ang mga putahing nagpapatakam sa karamihan. Oo, tama, yun nga. Ma? Buntis ka ba? Namilog ang mga mata ni Ellie nang tanungin siya ng kanyang anak. Nakakunot pa ang noo nito na tila ba naniniguro sa kanyang isasagot. Sorry, anak. Sinong ama? Wala ka naman pinapakilalang boyfriend sa amin. Pasensya ka na, Ivy. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa ngayon. Masyadong komplikado ang bagay na ito. Han, ang bango naman ng niluluto nyo. Amoy na amoy sa loob ng bahay at sobrang nakakatakam. Bakit? May problema ba? Nakalukot yata yung mga mukha ninyo. Buntis si Mama, Han. Buntis? Bahagyang sinipat ni Ryan si Ellie at pinukulan ng masamang tingin. Maiintindihan niyo naman ako kung hindi ko muna ipapaalam sa inyo kung sinong ama nitong dinadala ko. Hindi ba, mga anak? Pero Ma, pamilya tayo. Anak mo ko. Karapatan kong malaman kung sino. Han, unawain na muna natin si Mama. Baka lang hindi pa siya talaga handa. Hindi handa? Baka naman hindi siya kayang panagutan ng lalaking nakabuntis sa kanya, kaya naglilihim siya sa atin. Ma, magsabi ka lang, hindi naman kita itatakwil. Ano man ang desisyon niya, igalang na lang muna natin, Han. Isa pa, kung hindi man siya panagutan ng lalaki, andito naman tayo para sa kanya, at saka para sa bata. Hindi na lamang umimik si Ivy. Kahit hindi niya gusto ang nangyari sa ina, sinubukan niyang unawain yon. Kahit galit siya, ay pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. May operasyon ng team namin bukas. Baka sa susunod na araw pang uwi ko. Sana naman, pagbalik ko, magsabi ka na sa akin, Ma. Ipakilala mo na sa akin kung sino man ang taong yon. Kung ano man ang bumabagabag sa'yo, ipagsawalang bahala mo na lang. Ang gusto ko lang naman ay, ang mapubuti ka, Ma. Kinabukasan, hindi mapakali si Ivy pagdating niya sa kanyang area. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Naroong parang lalagnatin siya
at binabayo ng kaba. Ivy, mukhang wala ka sa mood ah. Mabuti pa, huwag ka na lang munang sumama sa operation natin ngayon. Magpahinga ka na muna sa inyo. Baka kung ano pa mangyari sa iyo dun kapag ka tumuloy ka. Kaya ko naman, sir. Kaso parang may pumipigil sa akin eh. Kaya nga umuwi ka na muna sa inyo. Mas mabuti na yung safe ka, kasamang pamilya mo. Maraming salamat po, sir. Bandang tanghali na nang makauwi si Ivy sa kanila. Tahimik ang buong paligid, ngunit nakasisiguro siya na hindi pumasok sa trabaho ang asawa niya dahil nasa parking pa ang motorsiklo nito. Ang bumabayong kaba sa dibdib ni Ivy ay naroon pa rin, at sa puntong yon, pakiramdam niya ay mas lalong lumalakas ang pagkabog noon. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Pinakiramdaman niya ang buong paligid. Saglit siyang napahinto sa paglalakad nang may mahagip ang kanyang tenga na mga ungol na nagmumula sa silid ng kanyang ina. Biglang napakunot ang noo ng babae. Malakas ang kutob niya na naroroon ang lalaki ng kanyang ina, kaya dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at idinikit ang kanyang tenga. Hindi nga siya nagkakamali. Base sa mga ungol na naririnig niya ay may ginagawang kahalayan ang Mama Ellie niya sa loob ng kwarto. Ngayon malalaman ko na kung sinong lalaki mo, Mama. Hindi mo na ito maitatago sa akin. Malakas ang loob niyang pinihit ang seradura ng pintuan. Nais niyang makita kung sino ang lalaki na kinahuhumalingan ng kanyang ina. Subalit tila binuhusan siya ng malamig na tubig nang tumambad sa kanyang harapan ang asawa at ang kanyang ina na hubot-hubad habang naglalaro ng apoy sa ibabaw ng kama. Mga hayop! Mga baboy! Han, magpapaliwanag ako! All this time niloloko niyo lang pala ako! Ang bababoy niyo! Mga walang hiya! Han, nangyari mga bagay nito dahil inakit ako ng mama mo. Siya nagbibigay ng motibo. Han, please, maniwala ka sa akin. Umigkas ang palad ni Ivy sa mukha ni Ryan. Isang malakas na sampal ang gumulantang dito. Sinungaling, sabihin mo, ikaw ba ang ama ng dinadala niya? Ikaw ba? Anak, hindi ko sinasadya. Yung asawa mo kasi. Nilasing ako at pinagsamantalahan hanggang sa naging gawain na namin kung wala ka. Dahil sinasaktan niya ako kung hindi ako magpapaubaya. Anak, patawarin mo ko. Talaga ba, Ama? Pareho pa kayo naghuhugas kamay ngayon? Malinaw naman na ginusto niyo to. Kitang-kita naman na nag-e-enjoy kayong dalawa, hindi ba? Hindi ba? Han! Huwag kang lumapit! Nandidiri ako sa inyo! Kinasusuklaman ko ang kababuyan ninyo! Malakas na ibinalya ni Ivy ang pintuan, habang naiwan naman ang dalawa sa loob na nakatigagal. Katulad sa mga nag-uunahang mga luha ni Ivy ang bilis ng kanyang paghakbang papalayo sa kanilang bahay. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa nung mga sandaling yun. Tuloy-tuloy lang ang kanyang paglalakad habang napupuno ng matinding sakit ang kanyang damdamin. Nang makakita ng isang punong kahoy, huminto siya roon upang sumilong sa lilim. Wala siyang pakialam sa mga dumaraang sasakyan, maging sa mga taong napapatingin sa kanyang gawi. Humahagulhol siya ng husto, habang yakap-yakap ang sariling nakaupo sa malaking ugat ng puno. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Wala siya sa matinong pag-iisip para payapain ang sarili na parabang nakakulong sa loob ng isang kahon at hindi alam kung paano lalabas. Nasasadlak siya sa kadilimang hatid ng matinding pagdurusa, puot at paghihinagpis. Hindi niya alam kung ilang oras na ang inilagi niya sa ilalim ng punong yon.
Ngunit nang mapagtantong sumasapit na ang takip silim, nagpasya na siyang puntahan si Nanay Libia sa kabilang bayan. Tanging ang matanda lamang ang naisip niyang taong makakapitan niya sa sitwasyon na yon, dahil alam niyang handa yung makinig at dumamay sa kanya. Ivy, salamat naman at napadalaw ka, anak. Nay, anong nangyari? Halika sa loob. Pag-usapan natin kung ano yung pinagdaraanan mo ngayon. Kasabay ng masaganang luha, ikinwento niya sa matanda ang lahat ng kanyang natuklasan. Inilahad niya kung gaano siya nasasaktan dahil sa kataksilan ng kanyang sariling ina at asawa. Ngayon ko lang po napagtagni-tagni ang lahat, Nay. Minsan ko na silang nahuli pero napaniwala nila akong may nakapasok lang na ahas sa kwarto ni Mama. Kaya nandoon din sa loob si Ryan. Ang tanga-tanga ko. Ahas pala ni Ryan na nakapasok sa butas ni Mama. Umiyak ka lamang, anak. Ibuhos mo lang ang lahat ng sakit na nararamdaman mo para makapag-isip ka ng maayos kung ano ang magiging sunod mong hakbang. Nang gabing yon, si Nanay Libia ang naging kandungan ni Ivy. Ang lahat ng gusto niyang sabihin sa asawa at sa ina ay sinabi niya sa matanda. Inilabas niya ang lahat ng kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pag-iyak at pagsigaw. Habang si Nanay Libia naman nakikinig lang sa kanya, panay hagod sa kanyang likuran. Umiyak lang siya ng umiyak hanggang sa ang kanyang mga mata ay kusa ng napagod at kalaunay pumikit para matulog. Paggising niya kinabukasan, namumugto ang kanyang mga mata. Wala siyang ganang kumilos, nanatili lamang siyang nakahiga habang nakatitig sa kisame. Ivy, anak, kumain ka na. Makakasama sa kalusugan mong malipasan ng gutom. 9:00 na ng umaga, wala pang laman yan tiyan mo. Hindi po ako nagugutom, Nay. Wala na akong ganang kumain. Nawalan na ako ng gana sa lahat ng bagay. Ay, sige. Pero kapag nakaramdam ka ng gutom, may magsabi ka lamang, ha? Nanay Libia, ano kaya ang magandang gawin para makaganti ako sa kanila? Makakaya mo bang pasakitan ng dalawang yon? Walang kapatawaran ang ginawa nila sa akin. Sobrang sakit. Sarili kong inaahas ang aking asawa. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ng husto, minahal, siya rin palang wawasak sa aking pagkatao. Kung ako man ang nasa sitwasyon mo ngayon, hindi rin ako makakatulog. Kung hindi ako makakaganti, paano sila magagantihan, Nay? Para maranasan nila ang sakit na pinalasap nila sa akin. Nadudurog ang puso ko kapag nakikita kitang umiiyak ng ganyan. Parang tunay na kitang anak. Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan para maranasan nila ng doble ang mga paghihirap mo. Ano po yun? Paano po? Ako na ang bahala. Sa ngayon, magpalakas ka. Nang sa ganun ay makita mo ang kanilang pagbagsak. Samantala, nagtatalo naman sina Ryan at Ellie sa loob ng bahay dahil sa mga nangyari. Kung hindi ka lang sana nangati kahapon, hindi sana malalaman ni Ivy ang namamagitan sa atin. Bah, ako pa talagang idiniin mo? Bakit? Sino ba sa atin ang naunang nagmalinis? Hindi ba ikaw? Kasalanan mo ton lahat. Kung sinunod mo na lang sana ang sinabi kong ipalaglag ang batang niyan, di sana hindi nalaman ni Ivy na buntis ka. Ang bobo mo kasi. Ganon. Ako pa ang bobo. Hoy, kung gumamit ka lang sana ng kondom, wala sanang batang mabubuo dito sa sinapupunan ko. Hoy, Ellie, huwag mong ipasa sa akin ang katangahan mo. Baka nakakalimutan mong parausan lang kita. Mas mahal kong asawa ko kaysa sa'yo. Anong sinabi mo?
Bingi ka ba? Ang sabi ko, para usan lang kita, hindi kita mahal. Naintindihan mo? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ryan. Nanginginig sa galit si Ellie dahil sa mga sinabi nito. Buong akala niya ay siya ang pipiliin ng lalaki. Dahil sa makailang ulit na siya nitong sinabihang mahal na mahal siya, higit pa kay Ivy. Walang hiya ka! Pinaasa mo lang pala ako! Bakit? Sino ba ang siseryoso sa'yo? Akala mo ba may magmamahal ng totoo sa isang matandang katulad mo? Kahit pa sabihin maganda ka at sexy, hindi mo pa rin mapapabata ang edad mo. Umiiyak si Ellie habang binabayo ng suntok ang dibdib ni Ryan. Pilit naman siyang tinutulak ng lalaki, ngunit hindi siya nagpapatinag. Sa galit ni Ryan dahil sa mga pinaggagawa niya rito, napagbuhatan siya nito ng kamay. Pinagsusuntok siya ni Ryan at makailang ulit na tinadyakan. Ngayon, malinaw na ba sa'yo? Na kahit kailan hindi kita pipiliin? Katawan mo lang ang habol ko. Hindi ko pinangarap na bumuo ng pamilya kasamang isang matandang katulad mo. Ambisyosa. Wala nang nagawa pa si Ellie nang lisanin ni Ryan ang kanyang pamamahay. Humagulhol na lamang siya sa isang sulok dahil sa natamong sakit dulot ng pambubugbog nito. Patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Ivy. Mahigit 1 linggo na rin ang lumipas mula nung malaman niya ang katotohanan. Sa tuwing wala silang importanteng operasyon, kay Nanay Livia siya umuuwi. Ilang beses na rin siyang dinalaw ni Ryan doon, pero hindi niya binibigyan ng panahon upang makausap ang lalaki. Nitapunan ng tingin ay hindi niya rin ginagawa. Ivy, lumabas ka na riyan. Wala nang asawa mo. Alam mo, Ivy, kung ano man ang inyong problema, pag-usapan yung dalawa. Hindi makakatulong kung lagi ka na lang iiwas at magtatago. Sir, malaking kasalanan niya sa akin. Hindi ko pa pwedeng i-share sa inyo. Masyadong komplikado ang sitwasyon namin. Basta, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Ako ay nagpapayo lamang naman. Nasa iyo naman ang pagpapasya. Siya nga pala. Kumusta na ang mama mo? Nagkasabay kasi kami noon nakaraan. Nagpa-check up kasi yung apo ko. Tapos, nakita ko mama mo. Ang dami niyang pasa at may black eye pa. Pasa? Black eye? Oo, hindi mo ba alam? Natahimik na lamang ang babae dahil sa tinuran ng kanyang kasamahan. Kung ganon, totoo kayang sinasaktan ni Ryan si Mama? Napagpasyahan ni Ivy na magmasid sa kanilang bahay. Nagtanong-tanong din siya sa ilang mga kapitbahay tungkol sa kanyang mama. Iisa lang ang sagot na nakuha niya sa mga yon. Mag-isa lang si Ellie sa kanilang bahay. Minsan na lang lumabas at wala nang nakakakita pa kay Ryan na umuuwi roon. Dahil sa kanyang nabalitaan, nakaramdam ng kaunting kirot sa puso si Ivy para sa kanyang ina. Kung hindi na nakatira doon si Ryan, ibig sabihin, iniwan na nito ang kanyang mama. Pero may sumagi sa kanyang isip na baka planado lang ng dalawa ang lahat upang hindi maghinala ang kanilang mga kapitbahay, para hindi sila lubusang mapahiya. Sa pag-uwi niya kay Nanay Livia, muli niyang inusisa ang matanda tungkol sa sinabi nito nung nakaraan. Nanay Livia, paano ko po sila magagantihan? Buo na ba ang pasya mong maghiganti sa kanila, anak? Opo. Ano po bang paraan ang alam ninyo? May kaalaman ako tungkol sa pampabarang. Pinakatatago-tago ko yung lihim. Pero dahil sa malaki ang utang na loob ko sa iyo, handa akong gumawa ng ritual para pasakitan ng mga taong nanakit sa iyong damdamin. Parang, hindi po ba isa yung uri ng lihim na karunungang itim? Mambabarang po kayo, Nanay Livia? Oo, anak. Gusto mo bang patikimin ko sila ng hagupit ng aking kaalaman? Magsabi ka lamang. Sa katunayan, may ginawa na ako para parusahan ang asawa mo. Wala na siyang mapapasukang trabaho.
Buo ang loob na sumang-ayon si Ivy sa matanda. May mga bagay na hiningi ito sa kanya para tumalab ang sumpa ng barang sa kanyang mga bibiktimahin. Bukas na bukas din, Nay. Magdadala ako ng mga larawan nilang dalawa. Gabi nang hinanda ni Nanay Libya ang 2 larawang ibinigay sa kanya ni Ivy. Nagkulong siya sa loob ng kanyang silid na nababalot ng itim na tela. Ang kadiliman doon ay tinatanglawan ng mga ilaw mula sa nakasinding mga kandila. Si Ivy naman, nasa labas lamang naghihintay na matapos ang matanda sa ginagawa nitong ritual. Makalipas ang 1.5 oras, lumabas na si Nanay Libya, nakangiti na lumapit kay Ivy. Makakaganti ka na rin sa wakas, Ivy. Maghihirap muna sila hanggang sa bawian ng buhay. Babawian ng buhay? Sobra naman po yata yun, Nay. Ha? Ay, teka. Ano ba ang gusto mong parusa? Baka pwedeng pahirapan nyo na lang po muna. Ay, hayaan mo. Magbubukas ulit ako ng panibagong ritual para bawiin ang parting yon ng sumpa ko. Gagawin ko kung ano man ang nais mo, anak. Samantala, impit na napahiyaw si Ellie nang makaramdam ng matinding pananakit ng kanyang ulo. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nagmumula sa ilalim na parabang nabibiyak yun. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang dumaing at sumigaw. Nanghihina na siyang nagpagulong-gulong sa sahig habang nakahawak ang 2 kamay sa kanyang ulo. Humalo na rin ang kanyang mga pawis sa mga luha na naglalandas sa kanyang muka. Sa kabilang banda, sa inuupahang silid ni Ryan ay makikita ang mga bote ng alak na nagkalat sa sahig. Kasalukuyan siyang nakikipag-usap sa kanyang kaibigan na si Ruben. Ibang klase rin pala yung kapilyuhan mo, pare. Pati biyanan mo, tinira mo. Alam mo, pare, ikaw na nga nagsabi na nakakaakit siya, hindi ba? Saka, sinunod ko lang naman ang init ng katawan ko. Pero, ayoko makulong sa kanya, pre. Mas pipiliin ko pa rin ang bata kong asawa. Dahil kahit hindi na ako magtrabaho, alam kong mabubuhay niya ako. Siyempre, malakas pa siya at bata pa. Tsaka madiskarte yun. Kung hindi lang kita kaibigan, nabatukan na kita eh. Alam mo namang kursunada ko yung biyanan mo. Pero, nangyari na nangyari. Ano nang plano mo ngayon? Gusto kong magkabalikan kami ni Ivy, pare. Wala naman akong babalikan pa sa Maynila. Saka, kailangan ko siya. Lalo na ngayon, natanggal na ako sa trabaho. Wala akong ipon, pre. Lubog pa sa utang. Saan ako kukuha ng pambili ng mga luho ko? Ikaw kasi, kasalanan mo naman talagang lahat kung bakit nangyayari to sa'yo. Natanggal ka sa trabaho dahil baka nalaman na ni Mayor na ginagago mo si Ivy. Balita ako, pinagalaw na niyang lahat ng mga koneksyon niya para hindi ka na makuha sa trabaho. Kaya nga kailangan ko makausap si Ivy. Kailangan magkaayos kami. Ari. Oh, ano nangyayari sa'yo, paring Ryan? Bakit may lumalabas na putik dyan sa bibig mo? Sa bawat pag-ubo ni Ryan ay bumubulwak ang putik sa kanyang bibig. Maitim at malagkit ang mga putik. Hindi alam ni Ruben kung ano ang kanyang gagawin. Nataranta siyang dinaluhan ang kaibigan, ngunit napapaatras dahil sa pagtalsik ng putik. Napapatakip na lang siya ng ilong dahil nalalanghap niya ang nakakasulasok na amoy noon. Ilang oras din ang itinagal ng ganoong senaryo. Nang hihinang napasandal si Ryan matapos ang nakakapangilabot na tagpong yon. Kakaiba yung nangyari sa akin, pre. Anong klaseng sakit kaya to? Pare, ngayon lang ako nakakita ng taong sumuka ng putik. Nakakapangilabot. Alam mo, pre, uuwi na muna ako, ha? Magpahinga ka na lang dito. Bukas na lang natin ituloy tong inuman. Pare, huwag mo naman akong iwan. Nalalabo ang paningin ko.
Nahihirapan din akong huminga. Hindi na sumagot pa si Ruben. Narinig na lang ni Ryan ang pagkalampag ng pintuan kung saan lumabas ang kanyang kaibigan. Kinabukasan, abala sa pag-aayos ng mga gamit si Ivy sa kanyang pinagtatrabahuhan nang mapansin ang paglapit ng kanyang ina. Hindi niya sana kikibuin yun, kaya kaagad siyang naghanap ng paraan para makaiwas. Subalit kaagad na humarang ang ginang sa kanyang daraanan. Anak, mag-usap naman tayo. Akmang lalagpasan niya na sana ito, ngunit hinawakan siya ng babae ng mahigpit. Anak, alam kong nagkasala ako sa iyo at sobra akong nagsisisi sa mga nagawa ko. Ang unang nangyari sa amin ni Ryan ay bunga lang ng tama ng alak. Kinausap ko siya, sabi ko, mali ang nagawa namin. Pero, imbis na magsisi siya, inulit-ulit pa niya ang kasalanang yun. Siyempre, sa pahintulot ko rin. Hindi ko ito sinasabi sa iyo para magmalinis o kung ano pa man. Ang gusto ko lamang ay malaman mo ang katotohanan. Pilit na pinipigilan ni Ivy ang namumuong luha sa kanyang mga mata habang nakikinig sa mga sinasabi ng kanyang ina. Akala ko minahal niya ako. Ilang ulit din niya kasing sinabi yon. Ilang ulit na ipinadama sa akin na espesyal ako para sa kanya at nakahihigit sa iyo. Hanggang sa nahuli mo kami at doon ko nalaman na isa lang pala akong parausan para sa kanya. Dahil ikaw pa rin ang pinipili niya, anak. Sinaktan niya ako. Nadurog ang puso ko sa pag-iwan niya sa akin. Siguro karma ko na rin yon dahil sa panloloko ko sa sarili kong anak. At saan mo naman nakuha mga pasa at black eye mo? Na nakita ng kasamahan kong nakasabay mo dun sa ospital. Si Ryan, siya may gawa noon. Binugbog niya ako para ipamukha sa akin na isa lang akong laruan para sa kanya at hindi dapat seryosohin. Mabuti na lamang at hindi naapektuhan ng baby ko. Sinasabi mo ba yan para makuha mo ang kapatawaran ko? O sinasabi mo lang yan para magmukha kang kaawa-awa sa paningin ko? Anak, hindi kita pinipilit na maniwala sa akin. Sinasabi ko lamang ang totoo. Alam kong galit ka pa rin at hindi pa naghihilom ang sugat dyan sa puso mo. Ang gusto ko lamang, malaman mo ang katotohanan, anak, na isa lang akong biktima ni Ryan. Napaikot niya ako sa kanyang mga palad. Napaniwala sa matatamis niyang mga salita na akala ko ay totoo. Pinagsisisihan ko ang nagawa kong panloloko sa iyo, Ivy. Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Marami pa akong gagawin. Laylay ang mga balikat ni Ellie na lumisan sa harapan ni Ivy. Alam niyang hindi pa siya kayang patawarin ng nag-iisa niyang anak. Habang tinatanaw ang inang papalayo, tila mayroong kumirot sa puso ni Ivy, dahilan upang mag-unahang tumulo ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Bakit mo nagawa sa akin to, Ma? Bakit? Habang nag-aabang na masasakyan si Ivy, natanawan niya ang pamilyar na motorsiklong humaharurot ang takbo papunta sa kanya. Gusto niyang iwasan yon, ngunit huli na ang lahat dahil nasa tapat niya na ang lalaki at mabilis na bumaba si Ryan sa kanyang sinasakyan. Han, kausapin mo naman ako. Sige na, gusto ko magkaayos tayo. Magkaayos? Pagkatapos ng kababuyan mo, ang kapal naman ng pagmumukha mo, Ryan. Nagawa mo akong lokohin sa sarili naming pamamahay at ang pinakamasakit pa, sarili kong inang kasama mo sa pagtataksil sa akin. Sa palagay mo ba magkakaayos pa tayo? Kailangan mo maniwala sa akin, Han. Kailangan kita ngayon. Baon na ako sa utang. Wala na akong trabaho. Ano na lang ang gagawin ko? Di ba kayo naman na nagmamahalan ni Mama? Doon ka humingi ng tulong sa kanya. Ikaw ang mahal ko, Han. Natukso lamang ako sa mama mo dahil
Wala ka nung nangangailangan ako ng init sa malamig na gabi. Han, please, maniwala ka naman sa akin. Mahal mo ako? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Kung mahal mo ako, bakit mo ako niloko? Bakit nagawa mo akong saktan? Na halos madurog na ang buong pagkatao ko. Wala akong pakialam kung natukso ka sa kahit na anong dahilan. Ang punto dito, nagtaksil ka. Manloloko, sinungaling. Ano ba, Ivy? Bakit hindi mo maintindihan na kailangan kita ngayon? Sa totoo lang, pinakasalan lang naman kita dahil maganda ka eh. Trophy kita sa harap ng mga barkada ko. Wala naman talaga akong nararamdaman para sa iyo eh. Ang totoong habol ko ay ang lupang pagmamay-ari mo na nakasanla naman pala sa bangko. Wala ka naman talagang kwente. Hindi mo nga ako mabigyan ng anak. Eh di lumabas din ang totoo. Pinakita mo din ang tunay na kulay mo. Pareho kayo ng nanay mong walang kwenta. Magsama kayong dalawa. Mabilis na sumakay si Ryan sa motorsiklo at pinaharurot yun papalayo sa kanya. Naiwan naman si Ivy na punong-puno ng galit at nababalot ng pait. Habang nakasakay sa jeep, isang babae ang kumalabit sa kanya. Mawalang galang na. Ikaw yung asawa ni Ryan, hindi ba? Ha? Bakit po? Dati niya akong kasamahan sa trabaho. Alam mo, hindi ko na sana to sasabihin kaso babae rin ako eh. Nasasaktan ako para sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin? Bantayan mo yung asawa mo. Mahilig kasing makipagharutan sa mga chicks yan. Nakita ko na rin kasi siya minsan na pumasok sa motel kasama nung isang kasamahan namin. Mukhang mahilig siya sa sexy at magaganda. Hindi alam ni Ivy kung ano ang isasagot niya sa babae. Ngayon niya lang napatunayan na dati na pala siyang niloloko ng kanyang asawa kasama ang ibang mga babae. Samantala, Anak, namumugto ang mga mata mo. Anong nangyari? Nanay Livia, kinasusuklaman ko si Ryan. Gusto ko siya magdusa hanggang sa mamatay siya. Namumuhi ako sa kahayupan niya. inilahad ni Ivy ang lahat ng kanyang mga nalaman sa matanda habang patuloy ang kanyang pagluha. Nalugmok siya ng husto dahil sa sakit na dulot ng kawalang hiyaan ni Ryan. Tahimik lang na nakikinig si Nanay Livia, ngunit hindi rin nakaligtas sa mga mata ni Ivy ang galit na nararamdaman nito para sa lalaki. Humanda siya. Ngayong gabi, dadanasin niya ang sakit na walang katumbas. Isusumpa niya ang araw na isinilang pa siya sa mundo. Ang kasawian ng iyong puso ay siya ring kasawian ng kanyang buhay. Ipaparanas ko sa kanya ang parusang nagmumula sa isang mambabarang. Samantala, muling nagpakalunod sa alak si Ryan. Hindi niya alam kung paano lulutasin ang kanyang problema sa pera. Wala na nga siyang pantustos sa kanyang bisyo ay nawalan pa siya ng pag-asa na magkabalikan sila ni Ivy. Ryan, tanga-tanga mo. Bakit ka ba nagpadala sa bugso ng damdamin? Sabi mo tuloy kay Ivy ang lahat. Oh, ano ka ngayon? Ha? Sino na mag-aon sa iyo sa pagkabaon sa utang? Matapos sermonan ang sarili, tinungga ni Ryan ang bote ng alak. Nagsindi rin siya ng sigarilyo at hit-hit buga ng paulit-ulit. Siraulo ka talaga. Hoy, bakit bigla na brown out, ha? Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Ryan na parang binuhusan siya ng maraming maliliit na insekto sa buong katawan. Nangati siya ng husto na halos mapagulong na sa sahig dahil doon. Damang-dama niya ang paggapang ng mga insektong hindi niya makita kung anong uri. Pinagpag niya ang sarili ng paulit-ulit, ngunit tila hindi naman nababawasan ang mga insektong nanalasa sa kanya. Bisit, ano na naman ang mga to? Wala siyang tigil sa pagpagpag nang biglang bumalik ang ilaw. Kaagad niyang sinipat ang sarili at napagtantong wala namang gumagapang na mga insekto.
Ay, lasing na siguro ako. Ano ba itong iniinom ko, ha? Hindi na ako bibili nito, akala mo? Ay, mabuti ba makatulog na nga lang? Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, biglang naramdaman ni Ryan ang marahang pagsakal sa kanya na nagdulot ng sunod-sunod na pag-ubo. Bigla siyang naalimpungatan, sapu-sapu ang dibdib na bumangon. Makaraan ang ilang saglit, suminghut-singhut siya sa paligid. Nagtataka kung bakit nakakalanghap siya ng amoy ng nasusunog na kandila. Luminga siya sa 4 na sulok ng kanyang silid para siguruhin kung may kandila nga ba roon. Ngunit wala naman siyang makita. Nanuot ang amoy noon sa kanyang ilong, dahilan upang siya ay mahirapan huminga. Leche, ba't ito nangyayari sa akin? Bakit parang... Bigla siyang nakaramdam ng malamig na hangin na tila nanunuot sa kalalim-laliman ng kanyang balat. Sa sobrang lamig noon, nanginig na ang buo niyang katawan. Putek, tinatarangkasi yata ako, ah. Kapag minamalas ka nga naman, oo. Akmang ihahakbang na sana ni Ryan ang kanyang mga paa nang muli na namang sumalakay ang matinding pangangati sa kanyang katawan. At sa pagkakataong yun, sinabayan pa ng pamamantal ang kanyang balat. Hindi magkamayaw sa pangangati ang lalaki, hanggang sa bigla na naman siyang inubo. Bumulwak ang masaganang dugo mula sa kanyang bibig na nagpasindak sa kanya. Namilog ang kanyang mga mata dahil sa hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Walang tigil ang pagsuka niya ng dugo, kasabay ng walang humpay na pangangati. Sa isang iglap lamang, biglang natigil ang pangangating yon, gayon din ang pagsuka niya ng dugo. Subalit sumalakay naman ang matinding kirot sa kanyang lalamunan. Parang may bumara doon na kahit paglunok ng laway ay hindi niya magawa. Pinilit niyang ilabas kung anuman ang nasa loob ng kanyang lalamunan. Makailang ulit niyang kinalikot ang sariling bibig para sumuka. Ilang sandali pa, naramdaman niya na lamang na parang hinihila ang kanyang dila. Napapikit siya dahil sa labis na sakit. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang alam niya lamang ay tila persadong hinihila ang kanyang dila papalabas ng kanyang bunganga. Nagulat na lamang siya nang yun ay maputol. Nakita niya pa ang pagkalaglag nito sa sahig. Pumulandit ang masaganang dugo na pumuno sa kanyang bunganga. Ilang sandali pa, bigla na lamang nanikip ang kanyang dibdib. Nasapo niya yun at mahigpit na hinawakan. Biglang nanigas ang katawan ni Ryan. Pagkatapos ay nagkikisay. Sindak na namulagat ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Samantala, isinugod naman si Ellie sa ospital ng kanyang mga kapitbahay. Humingi na kasi ito ng tulong dahil hindi na niya makayanan pa ang matinding pagsakit ng kanyang ulo. Halos gabi-gabi na lang siyang napupuyat dahil doon. Sa kubo naman ni Nanay Libya, seryoso ang matandang nakaharap kay Ivy. Tapos na, anak. Tinapos ko na si Ryan. Wala nang lalaking nagpahirap sa'yo ng gusto. Hindi ka na niya masasaktan pa. Salamat, Nay. Kahit papano masaya na ako. Patawarin mo ako, Ryan. Hindi sana tayo humantong sa ganito kung nagpakatino ka lamang. Iyak mo lamang yan. Hayaan mo magluksa ang iyong puso. Ang mahalaga ay nakaganti ka na. Nanay Libya, si Mama po. Nakatanim pa rin ang barang sa kanya, anak. Nay,
Maaari ko bang hilingin na pakawalan mo na siya? Sapat naman na siguro ang pagkamatay ni Ryan para makaganti ako sa kanila. Oo naman, anak. Alam mo, kahit bali-baliktarin mo man ang mundo, ina mo pa rin siya. Utang mo pa rin sa kanya ang iyong buhay. Hindi ko pa siya mapapatawad sa ngayon, Nay. Galit pa rin ako sa kanya, pero ayaw ko siyang mamatay. Madadamay pa ang nasa sinapupunan niyang wala namang kasalanan. Matuling dumaan ang mga buwan. Pinagpatuloy pa rin ni Ivy ang kanyang panunungkulan bilang disaster response personnel. Masaya siyang paglingkuran ang mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Hanggang isang araw, habang siya ay namamalengke, nakasalubong niya ang inang si Ellie. Malaki na ang tiyan nito. Ivy, anak? Kabuwanan niyo na ba? Ang laki na niya na. Oo, anak. Malapit na akong manganak. Mabuti naman ang nagkita tayo. Kumusta ka na? Heto, pilit na bumabangon sa lahat ng mga unos na dumating sa buhay ko. Mauna na ako. May aasikasuhin pa ako. Mabilis na naglakad si Ivy. Akala niya hindi na siya masasaktan kapag nakita niya pa ang ina. Nagkamali pala siya dahil bumalik na naman ang sakit na kanyang nararamdaman noon. Anak, sandali lamang. Hinabol ni Ellie ang kanyang anak para sana humingi ng tawad, pero nakita niya ang paparating na truck sa direksyon ni Ivy. Mukhang hindi yun napansin ni Ivy dahil parang naglalakad ito na wala sa sarili. Ivy, anak! Malakas na itinulak ni Ellie ang babae papunta sa gilid ng daan, subalit siya naman ang nabangga ng sasakyan. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Nakita na lamang ni Ivy ang inang duguan na nakahandusay sa kalsada. Pagdating sa ospital, naghihingalong humingi ng tawad si Ellie sa kanyang anak. Anak, sana'y mapatawad mo si Mama, ha? Mahal na mahal kita, Ivy. Anak ko. Saka na tayo mag-usap paglabas mo ng operating room, ma. Hihintayin kita. Magpakatatag ka para sa akin at para sa baby. Ilang oras din ang hinintay ni Ivy bago nakausap ang doktor na nagsagawa ng operasyon sa kanyang ina. Pagkatapos ay nanlulumo siyang napaupo dahil hindi na naisalba pa ng mga doktor ang kanyang nanay. Pero nagawa naman nilang iligtas ang sanggol. Sa paglipas ng mga taon, si Ivy na ang kinilalang ina ng batang ipinanganak ni Ellie. Wala na siyang balak na ipaalam dito kung ano ang totoo nitong pagkatao. Mahal na mahal niya ang kanyang kapatid at si Nanay Libia ang naging katuwang niya sa pagpapalaki ng bata na pinangalanan niyang Ellie. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento. Pasensya na po kayo. Marami pong ginagawa si Enteng ngayon. Sa susunod na po ang ating shoutout. Babawi po ako. Pasensya na po. Salamat.